ka! Sigaw ng nanay niya na si Aling Esther. Sobrang nagmamadali ako sa pagtakbo habang may dalang maliit na timba. Takot akong makurot na naman ni inay. Ella, saan ka na namang naglamyerdang bata ka? Sa ano po inay? Sa ilog po. Humihingal ako na napaupo sa gilid ng bahay. Namingwit po kami ni Divina inay. Ipinakita niya ang laman ng dala niyang timba. 3 malalaking dalag ang nabingwit nila ni Divina. Sus Mariosep Ella, paano kung malunod kayo doon sa ilog? Kitang-kita niya ang galit at pag-aalala sa muka ng kanyang ina. Palagi mo na lang akong binibigyan ng konsumisyon, Ella. 20 anyos ka na, dapat kumilos ka ng nararapat sa iyong edad. Hindi ka na bata. Maraming ang kabataan ang nagpapaalam sa akin na aakyat daw sila ng ligaw. Pero inay, ayaw ko pa pong magpaligaw. Hindi pa po ako handang magkanobyo. Ang gusto ko po ay ipagpatuloy ang pag-aaral ko sa kolehiyo inay. Napayakap ang nanay niya sa haligi ng bahay. Kung kaya ko lang anak na pag-aralin ka, walang problema. Pero simula nung mawala ang iyong ama, sumalangit nawa. Nag-cruise habang mangyak-yak, yakap ang haligi. Sorry anak, hindi ko kayang tustusan ng iyong pag-aaral. May 2 ka pang kapatid sa elementarya. Tanging pagtitinda lang ng isda ang ikinabubuhay natin anak. Pasensya ka na talaga. Siguro kung nandito lang ang itay mo, baka sakali pa Ella. Siyempre, ako'y nalungkot. Sobrang lungkot at napatingin ako sa mga dalag na nasa timba. Inay, tumahan ka na dyan. Itong mga dalag ay sayang, ating gataan po. Wala namang mangyayari kung ako pa'y magdadamdam at sasama ang loob. Kung malabong makapag-aral, mainam na tulungan ko na lang si inay sa pagtitinda ng isda. Maaga kaming nakauwi galing sa pagtitinda ng isda. Napaubos namin lahat at sakto dahil maaga pa, maglalaba muna ako sa ilog tapos sabay maliligo. Woohoo! Natapos na akong maglaba at ngayon nagtatampisaw na. Tahimik at walang tao dito sa pinaglalangoyan ko kaya kaagad kong hinubad ang paldang suot ko. Tanging sando at panty na lang ang natirang saplot sa akin. Ang aking blusa at saya sa isang sanga ko na lang isinabit. Ang lamig. Binibilisan kong lumangoy. Langoy dito, langoy doon na parang batang walang pakialam sa mundo. At sa di kalayuan, mistulang isang mga ngaso si Zeus na may dalang mahabang baril. Naka-cowboy hat ito at naka-boots. Pero may dala din siyang pangbingwit para kung walang mahuling baboy ramo ay makakapag-uwi naman siya ng isda. Itinusok niya ang pangbingwit sa lupa habang naghihintay. Nahiga na muna siya sa damuhan. Ang tahimik ng lugar, ang lamig ng simoy ng hangin at nag-uumpisa na akong antukin. Napapapikit na ako ng biglang, "Woohoo! I'm coming!" "What?" Napalingon ang binata sa kinaroroonan ng ingay.